Hello, ano nangyari? Hindi ako pinasakay sa airport. Kulang daw yung pabilis ko. Banggit po kasi ng staff po namin, kakailanganin daw kayong pabalikin pa ng bilibid. Nay, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi na akong pagsalita mo. Yan, alit yan. Idol, Sir Tulpo po. Sana po matulungan mo naman po siya para mag-uwi na po rito. Ano ang problema na makuya na naman yan? Sabi na ka pa. Sabi ko. Kailan po kayo lumaya, sir? Kagabi lang po. Tapos dumiretso ka rito. Opo. Hindi ko lang po tanongin kung anong kaso niyo, sir, ha? Kung anong paman yun, at least 30 years na pagbayaran niyo na po yun. May request daw po kayo ng bagong panimula. Opo. Siguro magtitinda yung mama niya sa palengke na kukuha ng pwesto doon. Gulay at saka isda. Princess, magkano po na sa tingin mo ang maganda? Kahit mga 10. Uy! Opo, sakto na po. Bibigyan ko papa mo ng 50,000. Oh, Una. laki. Princess Joy, magkano ang kailangan mo kunyan? Magbabanding-banding muna kayo ng mga 2 to 3 days. Kahit mga 4K. Gusto ko itong batang to. Ito ang pinakagustong bata sa lahat ng bata. Hello, Papa. Sana makauwi ka po dito na para makasama ka na po namin. Magbanding po tayo. I love you, nak. I love you, Pa. God bless. Dahil itong bata, sweet at estudyante, isarado natin 100. O, sige, sa RTA. Charge sa RTA. 100 o lahat na. Maraming salamat po. Check-in muna natin si Tatay Eddie dito sa hotel para habang naghihintay tayo ng flight. At dahil wala rin siyang matutuluyan, dito muna siya sa hotel. Sir, kamusta ang experience ninyo dito? Okay naman po, ma'am. Maganda yung natirahan ko doon. Ngayon, sir, dahil matagal ho kayo doon sa kulungan, first time nyo na nag-check-in na sa hotel. First time po. Sagot na rin natin yung pagkain ni Tatay, binigyan na rin natin siya ng baon niya. Kamusta po kayo, ma'am? Pilang po, Paano nyo po nakilala po si Tatay sa kulungan? may kaibigan akong nagpakilala na mayroon daw doon pero nagtagal muna bago ako pumunta kasi ayoko nga pumunta doon. Kinulit ako ng kinulit na ganito, mabait naman siya, ganito. Yun, parang nakapasok na ako doon. Ilang taon ka na, Joy? Magsa-17 na po ngayong August. Ayan. Ano ang pangarap mo sa buhay? Pangarap ko po makatapos ng pag-aaral tapos matulungan po yung mga magulang ko. Masuklian po yung mga paghihirap nila na para sa pagpaparal sa akin, pagpapakain. At saka gusto ko rin po mag-journalism kung sakali. Ayan. Bakit gusto mo maging journalist? Kasi mahilig po akong magsulat ng mga, halimbawa may dalawang tao po nag-uusap po, naglalaban sila, nagre-report, ganun po. So gusto mo magbalita? Magaling Opo, kang ganun. magsulat? Ayan. Kinasal ho kayo sa kulungan. Opo. Ano ba yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya? Ano po kasi siya mabait, maasikaso naman siya. Wala naman ako nakita sa kanya na masama na katulad ng iba, sinasaktan, doon kasi sinasaktan yung iba. Ayos naman siya sa amin, mag-alaga. Kailan po ninyo nalaman, ma'am, na makakalaya na po siya? April yata. Tinukulit ko nga siya. Sabi ko, totoo na ba yun? Ano ngayon po ang pinagkakaabalahan niyo, ma'am? Trabaho?
Nagtitinda po ako ng tabako. Minsan ang napibili ko po, kalahating mano lang. Alam mo yung mano? Isang mano, 100 pesos yun. Ang kalahating mano, 15 pesos lang. Ipag-divide ko yan. Anuhin ko yung maliit, malaki. May 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Sa isang araw po, magkano ang kinikita po ninyo? Pinakamalaki na po yung 300 pesos. Ngayon po, syempre, hindi nyo katuwang si Tatay Eddie. Paano nyo pinagkakasya sa pang-araw-araw na pangangailangan tapos pag-aaral niya? Po. Yung 20 pesos binabudget ko na sa kanya para bukas sa pagpasok niya. Yung natitira, pamasahe ko 15 pesos punta sa pwesto ko. Wala na kaming ulam. Sabi ko, anak, mag-ano ka na lang kung anong pwede dyan. Tuyo. Ilalagay sa kanin niya, kunting mantika. Pinaghahalo niya. Yan ang ulam niya. Punta na yan sa school. Ang pangarap mo, ma'am, sa anak mo? Matupad niya yung pangarap niya kahit mahirap lang kami. Bigyan siya ng kalusugan ng Panginoon na tulungan kami para matupad niya yung pangarap niya sa buhay niya na makatulong po sa kanyang mga magulang. Kasi pangarap talaga niya yan. Nakikita kasi niya ako na hirap talaga ako sa paghahanap buhay. Minsan naiyak. Piliting ko man ipakita sa kanya, umiyak ako. Pero hindi maiwasan, nakikita pa rin niya ako. Kahit tinatago ko. Gaano po kahirap na isipin po na ang asawa ninyo nasa kulungan at Sobrang hirap, ma'am. Sobrang hirap. Maliit, malaki. Tinitiis mo. Kahit hindi mo kaya, kinakaya mo. Pero hindi ko alam, tumutulo na ang luha ko. Ganun pala ka ako nag-iisa ang naghahanap buhay. Pag nahihirapan ako, tuwing nahihirapan ako, naisip ko siya. Sabi ko, sana makasama ko na siya para matulungan naman niya ako. Pero kakayanin ko ito ako kasi mayanak ako. Mayanak ako nag-aaral, mayanak ako kumakain. Sabi ko, kayanin ko ito. Kahit hindi ako kumain, makakain lang siya. Minsan ang kanin namin, mali, kunti lang. Ngayon, para malagyan yung tiyan ko, susubo ako ng kunti. Intira sa kanya na. Kahit isang subo lang. Okay na malagyan lang yung tiyan ko. Sabi ko, mahirap. gaano po ka-importante sa inyo yung paglaya ni Tatay Eddie? Unang-una, ma'am, importante talaga sa kanya. Napaka-importante sa lahat kasi dalawa na kami. Siyempre, kung mayroon na akong madadaingan, ano gagawin natin? Paano natin tumalulusot ang problema natin? Pagtulungan tayo. Mayroon na akong kausap. Hindi na ako nagsusulo. Kasi, kausapin mo muna ang anak mo. Hindi man niya alam yung mga iba kong problema, di ba? Kailangan may isa ka na magtutulungan kayo. Hanggang sa ngayon ho ba ay nananatili pa rin yung pagmamahal nyo kay Tatay Eddie? Opo, ma'am. Binanggit mo kay Idol Rafi, 20 pesos lang ang pera mo. May pagkakataon ba na napapaisip ka na sana hindi ganito? Opo, madalas po. Gusto ko lang po talaga na may eksakto po kung budget para po sa mga projects, sa mga ambagan po sa school. Pag wala kayong makain, anong kinakain mo? Yung sinasabi po ni Mama, yung mantika po, pinapaghalo ko po. Minsan naman po, nakakabili po ko ng itlog, ganun. Niluluto ko po, inuulam po. Nung ikaw maliit pa hanggang sa ngayon, malapit na ikaw mag-18 years old, naiintindihan mo na ano yung sitwasyon ni Papa mo sa kulungan? Opo. Naintindihan ko po na mahirap po na kami lang po dalawa ni Mama, na malayo po yung si Papa. Pero hindi po ako nagalit sa kanya na nandun po siya. Kasi tumutulong naman po siya kahit papano. Namimiss ko lang po talaga si Papa kasi nang bata po ako, madalas ko po siyang makita. Tapos nung umuwi na po kami, hindi na po nakakausap na lang. Gusto ko po, halimbawa may graduation, kasi nagiging with honors po ako kasi pinagsisipagan ko. Kaya gusto ko po, dalawa po sila ni Mama na aakyat sa stage na magsasabit po sa akin ng medal, magpipicture-picture po kami. Tapos gusto ko rin po mamasyal po kaming tatlo kung saan yung maganda. Pasyalan. Ilang taon mo nang hindi nakikita si Papa? 5 years. Gaano kalaki ang pagmamahal mo kay Papa? Sobra po. Na wala po kung galit na nararamdaman kung kapag di po siya nakakatawag, kapag ganun po, wala po kung galit na nararamdaman sa kanya na hindi ko po siya sinisisi na nandun, nakulong po siya. Miss na po namin siya, sana makauwi na po siya dito. Kasi gusto ko na po nang may kasamang Papa. Kasi minsan po, namin ko po, naiinggit po ko sa mga may Papa.
sa school, ganun, may kasama silang papa, naghahatid sundo sa kanila. Naiinggit po ako, parang gusto ko rin po ng ganun. Kasi hindi ko po yun naranasan. Ngayon po, ma'am, ay kami ang napunta dito sa Dolores Eastern Samar para makita kayo ng personal. Pero hindi namin siya kasama ngayon. At pwede po natin tawagan si Tatay Eddie para malaman ano ba ang nangyari sa kanya. Handa na ho ba kayo malaman, ma'am? Opo. Hello? Si Tatay Eddie po? Kayo po. Tatay Eddie, si Jamie po, yung staff ni Sir Raffy Tulfo. Oh, ma'am, kumusta? Tatay, nandito na kami ngayon sa Dolores Eastern Samar. Kasama ko na yung pamilya mo. Oh, kumusta naman po sila? Pwede mo ba kaming mabalitaan? Andito ngayon, kakausapin po kayo ng asawa po ninyo, tay. Hello, ano nangyari? Hindi pa siguro oras na maka-ano ako yun. Hindi ako pinasakay sa airport. Bakit? Kulang daw yung pabilis ko. Pasensya muna kayo sa ibang araw siguro. Tay, banggit po kasi ng staff po namin, di na daw ho kayo makakabiyahe pa at makang kakailanganin daw kayong pabalikin pa ng Bilibid. Ay, wala tayong magawa kung ganun. Asawa mo, miss na miss ka na niya. Actually, excited po siya na makita po kayo. Nay, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano na akong pagsalitaan mo yan? Bakit ganyan? Wala ko ngayong magkita na tayo. Siguro hindi pa pa. Hello pa. Ingat kayo lagi ni Mama dyan, ha? Opo, ingat rin po palagi. Kahit siyempre, miss mo na rin ako, miss ko na rin kayo, wala tayong magawa na. Opo. Akala po kasi namin makakauwi ka na po Kaya Oo. malungkot po si mama, malungkot po kami. Ay, hindi mo, huwag malungkot. Tay, sabi po sa amin nung staff namin, mukhang aabutin daw po ng taon pa. Ay, wala po tayong magawa Gusto ko talaga nandito ka na. Nandito ka na. Huwag ka nang iyak ng iyak. Di mo ba alam, hirap na ako. Sabi ko sa'yo, mag-pray ka lagi. Sige tay, teka lang, medyo lowbat na yata yung yung mic ni Joy. I-charge ko lang po. Tawag po ulit ako, tay. Charge ko lang din. Charge ko lang po. Idol, Sir Tulfo po. Sana po matulungan mo naman po siya para makauwi na po rito. Ano ang problema na makuya na naman yan? Sabi niyo ka pa. Sabi ko, huwag niyo akong iyakan. Buhay mo mo. Sige na, huwag nang iyak yun. Huwag nang iyak daw. Buhay pa. Sige na, buhay pa ako. Thank you, Iyak Idol. din. Thank you very much. Thank you talaga. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Sige na. Thank you. Thank you. Sige na, sige. Sobrang tuwa ko. Sobra po. Papasalamat po kay Sir Raffy. Thank you po, Idol. Akala ko talagang totoo wala siya. Pero hindi naman ako kinakabahan. Naiiyak lang talaga. Sobrang naiiyak ako kasi sobrang asa namin yung araw na ito na darating siya ngayon. Tapos kako wala. Ano to? Kako, bakit ganito? Naiyak po ako. Nagulat po ako. Di ko in-expect. Tatay, kamusta ang dalaga mo? Ay, magandang dalaga ko. Salamat sa mama niya. At nalagaan siya. Masaya ho ba kayo ngayon, tay? Nakita mo yung mag-ina? Ayaw naman, ma'am. Matagal ko na rin nila asam na makita
finally, Opo. natupad po ang pangarap ninyo na mabuo ang pamilya ninyo. Opo, ma'am. Thank you talaga sa Panginoon. Unang-una talaga kay Lord. Thank you po. Thank you, thank you. Hawak ko na ang 100,000 pesos. Ayan. Ipuwin ko lang po. Hipuin niyo po Bigay ko muna. kanya. Ngayon lang ho kayo nakahawak ng ganyang kalaking pera. Ngayon lang po, ma'am. Ngayon lang po talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 40, 80, 7, 8, 9, 10. 100. Sakto po. Thank you po, Idol. Welcome home, Papa. Ay, masaya eh. Ba't nagtaka ako kung bakit mayroon. Welcome home, Papa. Ayan. Ikaw gumawa, Ate Joy. Oh, halika na. Dito na tayo. Dito tayo matutulog sa maliit na kubo na ito. Dito kami ni Juju nagtitiis. Umulan, bumagyo, bumaha, tinitiis ko. Lumalaki ang tubig hanggang tuhod. Pero dito pa rin kami. Ayan, ang lutuan namin. Ayan oh. Yan lang, pugon. Ito na po yung lababo. Ito na po yung lagay ng pinggan. Yan na. Ngayong araw, sasama natin si Nanay Paz mamili ng kanyang paninda na tabako. Mga gaano karaming tabako po ang bibilin po ninyo? Siguro yung 2 bundle kasi mahal po yung isang bundle nun eh. Yung isang bundle po umaabot ng 12 tapos yung pagdalawa, siyempre 24 yun. Baka abutin ng mahigit 50, mga ganun. Kasi 12.30 dapat yun eh. Po, ang tabako, sir, saan po ba ito ginagamit? Sa pagnanga ng mga tao dito, yung parang panigarilyo ba nila, yung hindi na ninigarilyo, yun ang ginagamit nila kasi iwas daw sa baga. Kasi dinodura yung nila, laway. Kasi yung sigarilyo, napupunta daw ang sigarilyo sa baga, ang nicotine, sinisingot nila sa baga. Kaya ito, iwas sakit daw sa baga, kaya yun ang ginagamit na lang nila. So, kumbaga, sir, sa inyong lugar dito po sa Dolores, malakas ang tabako dahil karamihan dito ay nagnganganga. Opo, opo. Hello, Idol Rapi. Ito na po yung napili ko, na pangnegosyo ko. Sana po lumago po ito. Maraming salamat po sa tulong mo. Nandito na po yung tabako. Nakabili po ako ng medyo madami. Ngayon, hindi na po ako linggo-linggo magmumroblema sa pambili ko kasi mayroon na po akong maraming tabako. Tulong mo. Thank you po. Thank you, thank you. Sir, ang tanong, magkano ho ba itong bundle? 12.30 ang halaga ng isang bundle. 1, 2, 3, 11, 12.
Rafi, first time ko po nagtinda ngayong araw na to. Kumita na po ako ng 1,900 pesos, wala pa po isang oras po. Maraming salamat po na kumita ako ng ganito. Iba po talaga, idol, pag marami pong tinda, marami pong kita. Dinudubog po ng tao, pinupuntahan po pag marami kang paninda kasi marami pong pinagpipilian po. Thank you. Idol Rafi, maraming salamat po sa una sa Panginoon, pangalawa po sa iyo. Tungkol po dito sa paninda namin. Ay nakabili po kami maraming tabako sa itinulong mo sa amin. Salamat din po doon sa patira mo po sa akin sa hotel ng 8 araw. Hindi mo po hinayaan na makatulog ako sa kalsada. Sana marami po kayong matulungan na mga katulad po namin naghihirap. Thank you po, Sir Rafi. Pangako po namin na hindi po namin sasayangin yung binigay niyo pong tulong sa amin. At pangako ko rin po na mag-aaral po ako ng mabuti. Tutulungan ko po si Mama at Papa palagi. Maraming salamat. Kasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan, ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan, upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan, wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulfo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali, dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan, kakampi mo kami.